Ang titulo ng pelikula ay The Oxford Murders. Simulan na natin. Noong 1973, sa tahimik na bayan ng Oxford, kung saan walang kapanapanabik na nangyari, isang matandang babae ang natagpuang patay sa kanyang pag-aaral. Sa labas, tila natural ang sanhi ng kamatayan. Gayunpaman, may kakaibang mathematical puzzle malapit sa kanyang katawan. Sa mga sumunod na linggo, ilang iba pang mga tao ang misteryosong pinaslang. Sa bawat oras na ang sanhi ng kamatayan ay mukhang natural. Ngunit palaging may mathematical puzzle na naiwan sa pinangyarihan ng krimen. Ang mga pulis ay napipilitang humingi ng tulong sa isang kinikilala mathematician upang malutas ang misteryo. Nagsisimula ang lahat sa loob ng Oxford University kung saan ang propesor ng matematika na si Arthur Seldom ay nagbibigay ng lecture sa librong Tractatus Logico-Philosophicus. Ang libro ay isinulat ng isang Austrian philosopher na si Ludwig Wittgenstein habang siya ay nasa kalagitnaan ng World War. Ayon kay Professor Seldom, naisuriin ng manunulat kung ang mga tao ay maaaring malaman ang katotohanan tungkol sa anumang bagay. Upang mahanap ang sagot, ginamit ni Wittgenstein ang mathematical logic dahil ito ay isang paksa na malaya sa mga bias ng tao. Sa huli ay dumating siya sa isang konklusyon na walang katulad ng ganap na katotohanan. Walang nag-iisang hindi masasagot na argumento na maaaring makatulong sa pagsagot sa mga tanong ng sangkatauhan. Sa ibang lugar, si Martin, isang batang estudyante mula sa Estados Unidos, ay lumipat sa Oxford University upang mag-aral ng matematika. Malaki ang impluwensya niya. Ang lubos na kinikilalang bihira. Plano ni Martin na manatili bilang isang nagbabayad na panauhin sa magandang tahanan ng isang matandang retiradong babae. Si Emre Eggleton. Sa sandaling pumasok si Martin sa kanyang bahay, nakita niya ang isang kopya ng sikat na Enigma machine na ginamit upang matukoy ang mga code ng Aleman noong World War I. Pagkatapos ay ipinahayag na si Theoria Eggleton at ang kanyang asawa ay kaibigan sa pangkat na gumawa ng makina. Ngunit higit sa lahat, si Emre Eggleton ay ganoon din. Isang malapit na kaibigan ni Professor Bihira. Nilinaw ni Martin na nandito lang siya sa Oxford dahil gusto niyang pangasiwaan ni Professor Seldom ang kanyang thesis. Habang pinag-uusapan ng dalawa ang misteryosong propesor, dumating mula sa palengke ang anak ni Elrea Eggleton na si Beth. Halata sa kanilang pag-uusap na hindi nagkakasundo ang mag-ina. Kinagabihan, silang tatlo ay sabay-sabay na kumakain. Ngunit ang mood sa pagitan ng mag-ina ay hindi bumuti. Si Beth ay isang full-time na tagapag-alaga ng kanyang geriatric na ina. At malinaw na naiinis siya sa matandang babae. Pakiramdam niya ay natigil ang kanyang buhay dahil kailangan niya ialay ang buong oras sa kanyang ina. Pagkatapos ng isa pang pasibong-agresibong pag-uusap, tumungo si Beth sa malapit na symphony kung saan siya tumutugtog ng selo. Kinabukasan, ipinakita si Martin sa paligid ng universidad ng isang kawani ng kolehiyo. Tinanong ng matanda si Martin kung siya ay pumili ng isang supervisor para sa thesis. Sumagot si Martin na nakatanggap siya ng fax mula sa universidad na nagpapaalam sa kanya na si Professor Seldom ang pumupuno sa tungkuling iyon. Gayunpaman, ibinunyag ng kawani na si Professor Seldom ay nagretiro na sa kanyang tungkulin sa pagtuturo at gumagawa lamang ng mga seminar sa kasalukuyan. Nang maglaon sa araw na iyon, inilabas ng isang bigong Martin ang lahat ng kanyang galit habang naglalaro ng squash sa isang lokal na gymnasium. Naglagay siya ng ilang marka sa mga dingding upang mahulaan niya ang tilapon ng bola. Nakita ito ng isang magandang nurse na nagngangalang Lorna, na naroroon din sa gymnasium, at lumapit kay Martin. She sarcastically points out that his mathematical way of gumagana lang ang paglalaro kapag naglalaro siyang mag-isa. Kaya't inanyayahan siya ni Martin na sumama sa kanya sa isang laro ng kalabasa at sa wakas ay naglalaro silang dalawa. Malinaw din na may halatang chemistry sa kanilang dalawa. Makalipas ang ilang oras, ibinaba siya ni Lorna sa bahay at pareho silang pumayag na magkaroon ng isa pang laban sa lalong madaling panahon. Pinapanood ni Beth ang buong eksena mula sa bintana at nagsimulang magselos. Agad niya itong hinarap sa pintuan at itinuro na hindi maaaring nagkataon lamang na pinili niya ang bahay na ito na tutuluyan. Inakusahan niya ito ng madiskarteng paggamit ng kanyang ina upang makakuha ng akses sa Seldom. Ganap na pinabulaanan ni Martin ang argumentong ito, ngunit sumasang-ayon siya na walang nangyayari ng nagkataon. Tinanong siya ni Beth kung paano siya nananatiling masaya at masayahin sa lahat ng nakapaligid sa kanya.
Bilang tugon, sinabi ni Martin na sumabay lang siya sa agos. Siya ay may simpleng pilosopiya sa buhay. Mas gugustuhin niyang gumawa ng isang bagay at magkamali kaysa sayangin ang kanyang buhay sa walang ginagawa. Kaswal niyang iminumungkahi kay Beth na magiging masaya rin siya kung susundin niya ang kanyang mantra. Hindi nagtagal ay nakipagkasundo si Beth kay Martin dahil sa bandang huli ay pinutol niya ito sa pagligo. Ipinakita niya sa kanya ang isang anunsyo sa pahayagan na nagpapakita na si Bihira ay magbibigay ng lecture sa lalong madaling panahon. Maaaring ito na ang pagkakataon ni Martin para makamarka o makilala man lang ang kanyang idolo. Pagkaraan ng ilang araw, si Professor Seldom ay muling nagtuturo sa isang bagong grupo ng mga mag-aaral tungkol sa kawalan ng ganap na katotohanan. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang mag-aaral na hindi sumasang-ayon sa kanyang mga konklusyon. At iyon ay si Martin. Itinaas ng binata ang kanyang kamay sa pagtatapos ng lektura at iniharap ang kanyang mga kritika. Sinabi ni Martin na ang lahat ng bagay sa kalikasan hanggang sa hugis ng snowflake ay batay sa isang mathematical na istruktura. Kung nadidecode ng mga tao ang sikreto sa likod ng mga numero, maaari nilang mabasa ang sikreto sa likod ng katotohanan. Sa kasamaang palad para sa kanya, si Professor Bihira ay narinig ang linya ng argumento ng ilang beses sa panahon ng kanyang karera. Siya ay nagpapatuloy sa ganap na basura ang punto ni Martin na nagsasabing mayroong mathematical logic sa likod ng lahat ng bagay. Mundo ng tao. Nagbibigay si Professor Seldom ng ilang halimbawa ng mga natural na kababalaghan tulad ng pagkakaroon ng mga cancerous na selula na hindi gumagana sa loob ng anumang mathematical logic. Pagkatapos ay napagpasyahan niya na ang mga tao ay natatakot na ang ilang mga bagay ay umiiral na lampas sa kanilang maliit na frame ng pangunawa. Kasunod ng lektura, labis na napahiya si Martin at galit na tinitipon ang kanyang mga libro mula sa kanyang pag-aaral. Doon niya nakilala ang kanyang research partner, isa pang estudyante sa ibang bansa na nagngangalang Yuri. Aalis na si Martin, pero napatigil siya nang tanungin ni Yuri kung aalis na siya dahil may iba ang profesor. Pananaw. Sa halip na kawili-wili, lumilitaw na si Yuri ay bihirang nasusuklam sa isang intensity sa hindi maipaliwanag na dahilan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Martin sa bahay at inayos ang kanyang mga bag dahil plano niyang bumalik sa via. Nagkataon lang, nakasalubong niya si Bihira sa may pintuan. Ang duo ay nakikipag-ugnayan ng kaumpisa. Pag-uusap at ipinaliwanag ng propesor na naroon siya upang bisitahin ang kanyang matandang kaibigan, si Emre Igleton. Pareho silang humihingi ng paumanhin sa kanilang pag-ugali habang nag-lecture at pumasok sa bahay. Sa kanilang lubos na katakutan, natuklasan nila ang walang buhay na katawan ni Elrea Igleton sa ibabaw. Sofa. Mukhang naglalaro siya ng Scrabble nang mamatay siya. Nang makuha ng mga pulis ang pangyayaring ito, kinuha nila ang propesor at si Martin para tanungin. Inihayag ni Martin ang lahat ng totoo at itinuro na siya at ang propesor ay natuklasan ang katawan ng sabay-sabay sa pamamagitan ng purong pagkakataon. Nilinaw din ni Martin na isang beses lang niya nakilala ang propesor at iyon ay sa lecture kanina sa araw na iyon. Sa kabilang banda, madalang na naghulog ng nakakagulat na bomba sa nag-imbestigang opisyal. Ipinaliwanag niya na siya ay nasa bahay dahil sinabihan siya ng mamamatay tao. Pumunta doon. Sinasabi ng matandang lalaki na nakatanggap ng isang tala sa panahon ng kumperensya kung saan binasa ang una sa serye na sinundan ng address ni Elrea Igleton at ang oras ng pagpatay. Ito ay nagsiwalat na Seldom ay naglathala ng ilang mga libro kung saan siya ay nagkukumpara sa mga lohikal na teorya sa sunod-sunod na pagpatay. Dahil dito, siya ay regular na nakakatanggap ng maraming unhinged na mga sulat at halos hindi binibigyang pansin ang mga ganoong bagay. Iyon na ang dahilan kung bakit itinapon niya ang note sa isang basurahan sa kalye habang patungo siya sa bahay ni Elrea Igleton. Agad na ipinadala ng investigating officer ang kanyang deputy detective para kunin ang note. Bihira pagkatapos sabihin sa opisyal na mayroong perpektong iginuhit na bilog sa ilalim ng teksto. Sa tingin niya ito ay isang simbolo. Ang unang elemento ng isang lohikal na pagkakasunod-sunod. Gayunpaman, kahit na pagkatapos ng panayam, ang investigating officer ay nagpupumilit na makita ang koneksyon sa pagitan ng pagpatay at ng simbolo ng bilog. Bihirang ipaliwanag na sa totoong mundo, walang mga pagpatay na ginawa para lamang sa intelektual na mga kadahilanan. Ayon sa kanya, ang bawat serial killer na umiiral ay may emosyonal na monotonos na dahilan sa halip na isang puro intelektual. Sa tingin niya, ang sinumang pumatay kay Elrea
Eggleton ay gustong patunayan na ang hypothesis na ito ay ganap. Mali. Sa paggawa nito, mapatunayan ng kriminal na siya ay mas matalino kaysa kay Professor Seldom. Ang bilog ay isang perpektong simbolo upang magsimula ng isang lohikal na serye. Ibig sabihin ay ito lamang ang simula ng pagkakasunod-sunod ng mga pagpatay. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng profesor kay Martin na si Enrea, Eggleton ay may cancer, na maaaring wakasan ang kanyang buhay anumang oras. Iniisip ni Martin na maaaring ito ang dahilan kung bakit siya pinili ng mamamatay tao. Sinusubukan ng kriminal na ipakita na ginagawa niya ang krimen para lamang sa intelektual na dahilan. Ang kanyang layunin ay magdulot ng kaunting pinsala hanggat maaari. Kaya naman pinili niya ang isang tao na maaaring mamatay sa anumang sandali. Maaaring nalaman niya ang tungkol sa sakit ni Enrea Eggleton mula sa kanyang mga record sa ospital. At ginawa siyang perpektong biktima. Ang pagkakamali lang ng killer ay aksidente niyang nabali ang ilong ng matandang babae. Nakita ni Professor Seldom na kapanipaniwala ang teoryang ito at tinanong si Martin kung ano sa palagay niya ang susunod na gagawin ng pumatay. Sumagot ang binata na baka susubukan niyang maging mas maingat upang makagawa siya ng panibagong pagpatay. Isang hindi mahahalata. Habang nag-uusap sila, nakita ng propesor na ang dalawang pulis ay patungo sa lokal na orkestra upang ibalita kay Beth. Hinarang niya ang mga ito at iginiit na siya ang magbabahagi ng balitang ito sa anak ni Enrea Eggleton. Madalang na pumunta sa orkestra habang si Martin ay tahimik na nagmamadali sa balkonahe upang obserbahan ang susunod na mangyayari. Nakita niyang ibinubulong ng propesor ang masamang balitang ito kay Beth. Pero may iba pang nakaagaw ng atensyon niya. Ang isang miyembro ng parehong orkestra ay nagsimulang umubo ng marahas at mukhang napakasakit. Nang gabing yon, tahimik na sinusuri ni Martin ang mga larawan mula sa pinangyarihan ng krimen sa kanyang silid. Nang dumating si Beth, sinabi niya sa kanya na siya ay tinanong sa loob ng 2 oras at pakiramdam na siya ang pangunahing suspect sa pagpatay sa kanyang sariling ina. Nakikiramay si Martin sa kanya dahil ginugol niya ang buong buhay niya sa pag-aalaga sa matandang babae. Nang marinig ito, ibinunyag ni Beth na halos maaliw siya sa pagkamatay ng kanyang ina. Sa nakalipas na 5 taon, umikot ang kanyang buhay sa kanyang ina at nakakaramdam siya ng hindi kapanipaniwalang suplado. Sinusubukan niyang aliwin si Beth. Ngunit sinamantala niya ang pagkakataong ito para gumawa ng romantikong pagsulong sa kanya. Nang tanggihan ito ni Martin, nahiya si Beth at tumakbo sa katabing silid. Nang sumunod na araw, binati ni Yuri si Martin sa pagkakalagay ng kanyang pangalan sa papel kasama si Seldom. Itinuturo din niya na si Professor Seldom ay palaging nakakatakot na maswerte sa mga ganitong kaganapan. Napag-alaman na sina Seldom at Enrea Eggleton lamang ang nakaligtas sa isang aksidente sa sasakyan na ikinamatay ng kanilang mga pamilya. Kasunod nito, pinuntahan ni Martin si Seldom sa isang lokal na pub. Ang dalawa ay muling nagkaroon ng mainit na pag-uusap tungkol sa pagkakaroon ng ganap na katotohanan. Ngunit sa pagkakataong ito ang kanilang pag-uusap ay nakasentro sa pagpatay kay Ginang Eggleton at hindi lamang pilosopikal na talakayan. Bihira sabihin na hindi sila maaaring maging 100% sigurado kung sino ang gumawa ng pagpatay dahil sila ay hindi kailanman magkakaroon ng lahat ng posibleng hindi masasagot na ebidensya. Ngunit iginiit ni Martin na ginagawa ng pulisya ang kanilang trabaho at kung sino man ang mahuhuli nila ay mapapatunayang siya ang mamamatay tao ng lampas sa makatwirang pagdududa. Nawala ang galit ng propesor at ipinahayag na hindi mahanap ng deputy detective ang tala na ibinigay ng mamamatay tao bago ang krimen. Nangangahulugan ito na kung magpa siya ang pumatay na huwag gumawa ng anumang iba pang pagpatay. Idedeklara si Beth bilang salarin dahil ang mga pangyayari sa paligid ng pagpatay ay tumuturo sa kanya. Maaaring wala sa pulisya ang ganap na katotohanan. Ngunit hindi ito mahalaga sa huli. Ang paghahayag na ito ay tumaman ng husto kay Martin. At pumunta siya sa squash gymnasium para magpabuga ng singaw. Siya ay sinamahan roon ni Lorna, na nagsasabi sa kanya na huwag masyadong mahirapan ang sarili. Pero iba ang pinagkakaabalahan ni Martin. Siya ay nagbubunyag na talagang tinatamasa niya ang buong kabiguan na ito dahil ang pagpatay na ito ay nagbigay daan sa kanya na gumugol ng maraming oras kasama ang kanyang idolo, si Professor Seldom. Nakakaramdam siya ng kakilakilabot dahil masaya siya sa kabila ng mga pangyayari. Tinukoy ni Lorna na walang masama sa pag-amin ng tunay na nararamdaman. Nagtama ang dalawa at sa huli ay nauwi sila sa bahay ni Lorna. Gayunpaman,
Habang sila ay nagiging malikot, nakita ni Martin ang libro ng propesor sa tabi ng kama. Tinanong niya si Lorna tungkol dito at sinabi niya na may pagkakataon na araw-araw silang nag-uusap ng propesor. Inihayag niya na nagsimula ito nang makilala niya si Seldom sa ospital. Kumbaga siya, regular na bumibisita sa ospital upang magpatingin sa isang pasyenteng may karamdaman na sa wakas. Si Martin, gayunpaman, ay medyo nagsiselos at hindi maiwasang isipin na may ilang kasaysayan sa pagitan ng babae na kanyang tinutulugan at ng kanyang idolo. Kinabukasan, sinundan ni Martin si Seldom sa ospital habang ang huli ay naroon para sa araw-araw na pagbisita. Tahimik na nakaupo si Martin sa waiting room at hindi sinasadyang nakilala si Frank. Nabinomba siya ng lahat ng uri ng nakakalokong usapan. Sa kabutihang palad, dumating si Lorna upang sabihin kay Frank na maaari siyang pumasok upang makita ang kanyang anak na babae. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kay Martin na ang anak ni Frank ay nangangailangan ng transplant at ang dalawang magkatugmang donor ay tumanggi sa operasyon. Dati nang sinubukan ni Frank na wakasan ang sarili niyang buhay para maibigay niya ang kanyang baga sa kanyang anak. Ito ang dahilan kung bakit lahat ng stress ay nagpabaliw sa kanya. Gayunpaman, si Martin ay nagtungo sa isang hiwalay na silid kung saan ipinakilala siya ni bihira sa pasyenteng may karamdaman sa wakas na regular niyang binibisita. Lumalabas na ang pasyenteng si Coleman ay isang napakatalino na estudyante na kalaunan ay nagsimulang magturo sa Oxford. Hinimok siya ni Professor Seldom na mag-aral ng mga lohikal na teorya at mula roon ay inialay ni Coleman ang kanyang buong buhay sa pag-aaral ng katalinuhan ng tao. Nagdisenyo siya ng mga pagsubok upang malaman ang isang pattern sa likod ng katalinuhan. Si Coleman ay dating nagbibigay ng marka sa mga sagutang papel. Sa pamamagitan ng kanyang sarili at sa prosesong iyon ay nakarating siya sa isang nakakagulat na konklusyon. Karamihan sa kanyang mga mag-aaral ay may ilang mga pagkakamali sa pagsusulit na normal para sa karaniwang mga tao. Ang isang maliit na porsyento ay may perpektong mga sagot na tumugma sa tradisyonal na mataas na Lie bracket. Gayunpaman, ito ang ikatlong pangkat na nagbigay ng walang katotohanan, ngunit ganap na wastong mga sagot. Hindi maintindihan ni Coleman ang lohika sa likod ng pag-iisip ng mga tao sa ikatlong grupo. Ang katalinuhan ng mga mag-aaral na ito ay napakasalimuot at napakalawak. Ang pagkaunawang ito ay nagtulak sa kanya na pumunta sa isang ospital at pangasiwaan ang parehong pagsusuri sa mga labotomisadong pasyente na may sakit sa isip. Ang kanilang mga sagot ay tumugma sa mga resulta mula sa mga mag-aaral mula sa ikatlong pangkat. Sinubukan ni Coleman ang kanyang makakaya upang maunawaan kung paano nanggagaling ang grupong ito sa kanilang mga konklusyon. Ngunit sa lalong madaling panahon natanto niya na ang kanyang sariling kakayahan sa pag-isip ay limitado. Naginawa niyang tingnan ang mga solusyon bilang isang tagalabas. Upang maunawaan ang mga simbolo, kailangan niyang tingnan ang mga ito mula sa loob at maging radikal gaya ng mga mag-aaral sa ikatlong pangkat. Ang tanging paraan upang makamit ito ay ang pagsasagawa ng operasyon sa kanyang sariling utak. Bagamat napakasakit ng prosesong ito, hindi ito pinansin ni Coleman dahil dumaranas siya ng terminal na cancer sa buto. Isa-isa siyang nawala ng mga paa at sa gayon ay hindi natakot na pumunta sa anumang lawak para sa kanyang pag-aaral. Kaya isang araw, kumuha si Coleman ng isang nail gun at ginawa ng pagbutas ang kanyang bungo. Sapat lang para maging inutil ang kanyang buong katawan maliban sa kanyang utak. Mula sa araw na yon, si Coleman ay nakahiga sa kama at nagsusulat ng mga code sa buong araw gamit ang isang mekanikal na suporta para sa kanyang kaliwang braso. Ang mga code ay naglalaman lamang ng 4 na letra ng paulit-ulit na naglalarawan sa pangalan ng isang babae. Nang gabing iyon nang si Martin ay nagsisimula sa silid-aklatan ng si Beth ay galit na lumapit sa kanya. Nakuha niya ang hangin na nagkakaroon siya ng isang uri ng romantikong relasyon kay Lorna. Kaya inakusahan niya ito ng kahihiyan sa kanya at pinangungunahan siya ng maling pag-asa ng pag-ibig. Pinilit ni Martin na iwaksi ang lahat ng hindi pagkakaunawaan, ngunit si Beth ay nagdulot ng eksena sa silid-aklatan. She then storms out and he chased after her only to bump in Yuri. Sarkastikong tanong niya kay Martin kung nahanap na niya ang pumatay. Isang bigong Martin pagkatapos ay nagpa siya na iwanan ang issue at bumalik sa library. Ngunit sa pintuan, may nakita siyang kakaibang note na may mga nakakode na simbolo. Sa ilalim ay ang mga salitang 1,415 eri. Joseph's Hospital. Na nangangahulugan na ang susunod na pagpatay ay mangyayari doon. Agad niyang tinawagan si Lorna at sinabihan itong tingnan si Coleman. Si Martin ay halos tiyak na siya ay pinatay sa 14 na oras 15 minuto. Nagmamadali siyang suriin. Ngunit normal ang lahat. Na nag-iwan kay Martin na nalilito tungkol sa susunod na biktima.
Lumipat ang eksena sa ilang sandali kung saan sinusuri ni Chief Detective Peterson, Bihira at Martin ang isang bangkay sa isang morgue. Nabatid na ang miyembro ng orkestra na patuloy na umuubo nitong mga nakaraang linggo ang biktima ng pagpatay. Itinuro ni Peterson na ang kanyang kamatayan ay magiging natural kung hindi nila napansin ang isang marka mula sa isang intravenous injection. Ayon sa mga medikal na ulat ng lalaki, hindi siya tumatanggap ng ganoong uri ng paggamot. Ito, nangangahulugan na siya ay sadyang nalason at ang buong pattern ay eksaktong katulad sa unang pagpatay. Napagpasyahan na nila na ang mamamatay tao ay sinusubukang patunayan ang propesor na madalang na mali. Kaya sinundan ng salarin si Seldom sa ospital na palagi niyang binibisita at nagsagawa ng pagpatay na madaling mapagkamalang natural na kamatayan. Kasunod nito, ang tatlong lalaki ang nagdaos ng pulong sa opisina ng propesor. Ang mamamatay tao ay nag-iwan ng mga pahiwatig sa anyo ng mga simbolo. Ang lahat ng mga simbolo na ito ay nabibilang sa isang mathematical sequence at maaari nilang pigilan ang mamamatay tao kung maintindihan nila kung ano ang susunod na simbolo. Ang propesor ay may malabong ideya kung ano ang susunod na simbolo. Ngunit ayaw niyang maging 100% sigurado. Nagbubuod si Peterson sa pagsasabing magkakaroon ng isa pang pagpatay dahil hindi nila malulutas ang palaisipang ito. Nang gabing iyon, patungo si Martin sa isang restaurant nang hindi sinasadyang mabangga niya si Bihira. Pareho na pala silang hiwalay na inimbitahan ni Lorna sa iisang hapunan. Lumalabas na nagkaroon siya ng dating relasyon kay Seldom at physically intimate ang dalawa. Si Martin ay nabigla sa paghahayag na ito. Ngunit pinipigilan niya ito dahil mayroon silang mas mahalagang bagay sa ngayon. Lorna, nagsasabi sa kanila na walang tradisyonal na lason sa dugo ng biktima. Ang lason na ginamit ay napakaangkop na tanging mga may karanasang manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan ang makakaalam nito. Bihira ang bastos na itinuturo na ang bagong impormasyong ito ay naglalagay kay Lorna bilang isa sa mga punong suspect ng mga pagpatay. Ipinagmamalaki rin ng propesor ang pisikal na relasyon nila ni Lorna na ikinairita nito. Sa huli ay lumabas siya ng hapunan. Naiwan ang dalawang lalaki. Ito ay kapag ipinahayag ng propesor kay Martin na alam niya kung ano ang ikatlong simbolo. Kahit siya. Isinulat ito sa isang nakatuping napkin at iniabot kay Martin. Binibigyan siya ng matanda ng opsyon na tingnan ito ngayon o magtrabaho. Ito para sa kanyang sarili at nagpapatunay na hindi siya tanga. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Martin para panoorin si Beth na nagsasanay sa orkestra. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang huling konsyerto ay sa Guy Fawkes Night, na ipinangako niyang dadalo. Sumandal siya para halikan. Ngunit muli, pinigilan siya ni Martin. Ang isang naninibugho na si Beth ay nagpahayag na si Peterson ay nagtanong sa kanya tungkol kay Martin ilang araw na ang nakakaraan. Sa panahon ng interogasyon na ito, maaaring pinalaki niya ilang mga detalye na maaaring magdulot ng kasalanan kay Martin sa mga pagpatay. Pumunta siya upang makita si Lorna at ibinahagi ang kanyang mga alalahanin na siya nga ngayon ang punong suspect. Nauwi ito sa pagtatalo dahil nagsiselo si Martin na maaaring ibinabahagi niya si Lorna kay Seldom. Sawa na sa lahat, si Martin ay nakipag-inuman kay Yuri. Sa kasamaang palad para sa kanya, si Yuri ay nagagalit din tungkol sa isang paparating na mathematical convention. Ang isang pagtatanghal ay gaganapin upang ipakita ang solusyon ng isang komplikadong teorema na kasalukuyan. Nalutas ng isang mathematician mula sa Cambridge University. Tila, si Yuri ang dumating na may dalang solusyon ilang taon na ang nakalilipas. Ngunit nang ibahagi niya ito kay Seldom, binaril ito ng huli. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit laging may hinanakit si Yuri sa propesor. Dinala ni Martin ang kanyang baliw na research partner pabalik sa kanilang dorm room. Ngunit doon niya nakita ang larawan ni Yuri kasama si Seldom. Maayos na nakalagay sa frame ng larawan ang isang invitation card para sa Guy Fawkes party. Pagkalipas ng 2 gabi, pumunta si Martin sa party at doon nakilala si Bihira. Ibinunyag ng propesor na malapit na siyang sinundan ni Scott, ang deputy detective. Sa loob ng 2 araw na ngayon, sa pagsisimula ng pagtatanghal, nakita ni Martin si Yuri na nakatago sa likod ng entablado na may nakatago sa ilalim ng kanyang kapa. Siya ay nag-aalala na ang kanyang kasama sa pananaliksik ay nabaliw at nais na maghiganti sa propesor. Kaya inaalerto niya ang chief inspector na nandoon din sa audience. Mabilis sila.
Hulihin si Yuri ngunit natuklasang may hawak lamang siyang banner ng protesta laban sa propesor. Napagtanto ni Peterson na ang insidenteng ito ay inilihis ang lahat ng mga pulis sa lugar palayo kay Seldom na ngayon ay nakaupo ng walang bantay sa mga manonood. Sa pagtatapos ng pagtatanghal, ang isa pang miyembro ng orkestra ay nagsimulang umubo at kalaunan ay bumagsak sa kanyang kamatayan. Sa pagsakay sa kotse pauwi, ibinunyag ng inspektor na ang ikatlong simbolo, isang tatsulok, ay natuklasan sa kinatatayuan ng konduktor malapit sa biktima. Hinihiling ng inspektor na bihira sabihin sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Ngunit ipinahiwatig ng propesor na marahil ay hindi ngayon ang pinakamahusay na oras. Kinuha ni Martin ang pahiwatig at lumabas ng kotse upang ang dalawang lalaki ay makapag-usap ng pribado. Kinabukasan, habang papunta sa mathematical presentation, si Bihira ay humingi ng tawad kay Martin at sinabi sa kanya na ayaw niyang tumigil siya sa pag-isip tungkol sa palaisipan. Sinabi niya sa kanya na ang ika-4 na simbolo ay ihahayag sa mga papel at sana ay isipin ng mamamatay tao na kinikilala ni Seldom ang kanyang katalinuhan at itigil ang kanyang pagpatay. Nang hapong iyon, habang kasama ni Martin si Lorna, sinimulan niyang alamin ang susunod na simbolo sa pagkakasunod-sunod. Nagmamadali silang pumunta sa pinakamalapit na bookstore at humanap ng libro sa mga simbolo ng Pythagorean na naglalaman ng unang 3 simbolo. Nakakatulong ito kay Martin na mahinuha na ang ika-4 na simbolo ay magiging isang tetractys, na isang tatsulok. Figure na binubuo ng 0 puntos na nakaayos sa 4 na hanay. Alam din ni Lorna na ang ilan sa mga medics mula sa panahong iyon ay itinuturing na katalinuhan ang pinakamataas na katangian ng tao. Kaya't itinuring nila ang mga taong may problema sa pag-isip bilang mga makasalanan at ginamit sila bilang mga ginyapig para sa kanilang mga eksperimento tulad ng organ transplant. Nang marinig ito, naalala ni Martin ang baliw na lalaking si Frank mula sa ospital na may hawak ding libro tungkol sa Pythagorean medics. Malinaw na ngayon sa kanila na ang pumatay ay walang iba kundi si Frank. Naghahanap siya ng dahilan para patayin ang mga pasyenteng may problema sa pag-isip mula sa ospital para magamit niya ang kanilang mga baga para sa transplant ng kanyang anak. Agad na nagtungo ang dalawa sa himpilan ng pulisya, ngunit hindi nabigyan ng pagkakataong ibunyag ang kanilang natuklasan. Sinabi sa kanila ni Scott na nakipag-ugnayan ang mamamatay tao sa pulisya nang mas maaga sa araw na yon. Inutusan sila ng mamamatay tao na magpadala ng mga ambulansya sa isang partikular na punto sa highway dahil target niya ang isang bus. Inihayag din ni Scott na papunta na si Peterson upang harangin ang bus bago ito makarating sa partikular na puntong iyon. Di nagtagal pagkatapos, si Peterson ay namamahala upang makapunta sa bus na lulan si Professor Seldom at siyam na iba pang mga mathematician patungo sa universidad. Tumawag si Peterson sa istasyon ng pulisya at ipinadala ang impormasyong ito kay Scott at sa iba pa. Nang marinig ito ni Martin, sinabi niya kay Scott na nagkamali sila ng bus. Ang pumatay ay hindi kailanman nagtatarget sa mga mathematician o bihira sa bagay na yon. Si Frank ang nagmamaneho ng bus para sa mental institute na nasa likod ng lahat ng mga pagpatay na ito. Agad na tinawagan ni Martin ang propesor at hinikayat siyang makapunta sa Peterson upang ihinto ang kabilang bus. Sa kasamaang palad, huli na dahil madalang na pinapanood ang ibang bus na dumaraan. Ngunit hindi makapunta sa Peterson sa tamang oras. Ilang sandali pa, bumagsak ang isa pang bus sa gilid ng kalsada at nagliyab. Di nagtagal, dumating sina Martin at Lorna sa crash site, kung saan ibinunyag ng punong detective na 5 sa mga biktima ay posibleng mga donor. Ang driver, si Frank, ay sinadya na tumalon bago ang pag-crash. Ngunit siya ay nagkamali at namatay sa sunog. Napagpasyahan nila na palaging gustong patayin ni Frank ang mga batang may sakit sa pag-isip upang makuha niya ang kanilang mga baga. Isinagawa niya ang lahat ng iba pang mga pagpaslang upang mailipat niya ang sisi sa isang serial killer ng walang kabuluhan. Kapag naayos na ang misteryo, nagpasya si Martin na bumalik sa Amerika kasama si Lorna. Plano ng dalawa na simulan ang kanilang bagong buhay sa States. Ngunit sasakay na sila ng eroplano. Nakahanap si Martin ng napkin sa kanyang pasaporte. Ito ang parehong panyo na ibinigay ni Seldom sa kanya sa hapunan at di umano ay naglalaman ng ikatlong simbolo mula sa mamamatay tao. Gayunpaman, nang suriin ito ni Martin, nalaman niyang walang laman ang napkin. Ito ay nagpapadala sa kanya sa isang spiral habang sa wakas ay napagtanto niya na ang propesor ay hindi kailanman talagang alam ang tungkol sa ikatlong simbolo mismo. Inalis ni Martin ang mga larawan ng krimen mula sa kanyang bagahe at napansin ang isang kakaibang detalye. Si Emre,
Eggleton ay pinaslang habang siya ay naglalaro ng Scrabble. Ipinapakita ng isa sa mga larawan na inayos niya ang salitang bilog sa German sa kanyang Scrabble board. Kasunod nito, pinuntahan ni Martin si Seldom sa isang kalapit na museo. Hinarap niya ang propesor sa katotohanan na walang serial killer. Sa lumalabas, ang buong bagay na ito ay imbensyon ni Seldom upang itago ang tanging tunay na krimen. Ang pagkamatay ni Elrea. Eggleton. Pinatay ni Beth ang kanyang ina at pagkatapos ay humingi ng tulong kay Seldom. Pumayag ang propesor na tulungan siya. Dahil ilang taon na ang nakalipas. Minamaneho niya ang sasakyan na naaksidente at napatay ang ama ni Beth kasama ang sariling asawa. Dala na niya ang kasalanang iyon noon pa man at gusto niyang gantihan si Beth sa pamamagitan ng pagliligtas sa buhay nito. Sa araw ng pagpatay, hindi sinasadyang nakilala si Martin sa labas ng sambahayan ng Eggleton. Siya ay dumating upang alisin ang lahat ng katibayan ng pagpatay. Ngunit ngayon ay kailangang sumabay sa agos. So, silang dalawa pumasok sa bahay. At nang madalang na makita ang salitang Aleman para sa bilog sa mga tile ng Scrabble, gumawa siya ng isang plano sa lugar. Kailangan niya ng pangalawang kamatayan para kumbinsihin ang pulis na ang pumatay. Hindi si Beth. Sa isang stroke ng pagkakataon, maraming pagkamatay ang patuloy na nangyayari sa mga sumunod na buwan. Bihirang ipinakita ang mga pagkamatay na ito bilang gawain ng serial killer sa pamamagitan ng pag-iwan sa mga simbolo ng Pythagorean. Kanyang sarili. Sa kasamaang palad, nabasa ni Frank ang tungkol sa mga pagpatay na ito sa pahayagan at napagtanto na ito ay isang solusyon din sa kanyang problema. Araw-araw ay pinapalayas niya ang mga batang iyon na may malusog na baga ngunit nasira ang isipan at iniisip kung bakit dapat silang mabuhay kapag ang kanyang anak na babae ay nagdurusa. Inakusahan ni Martin si Bihira na nag-udyok sa pagkamatay ng mga inosenteng bata. Kapag nasabi na niya ang kanyang isip, sinisikap ni Martin na lumayo sa museo nang may pagkasuklam. Ngunit bihira siyang pinigilan at sinabing si Martin din ang may pananagutan sa kabiguan na ito. Itinuro niya na si Martin ang nag-udyok kay Beth na gumawa ng isang bagay at magkamali sa halip na sayangin ang kanyang buhay sa walang ginagawa. Ang mga eksaktong salitang iyon ang nag-udyok kay Beth na alisin ang kanyang ina at kontrolin ang kanyang buhay.